Ito ang Kuya Rael para sa atin ay magbahagi ng salita ng Lord. Thank you, Kuya. Yay! Okay guys, ngayong gabi, parang ano, feel ko, gusto ko lang talaga magpakakuya. Ayan, sa inyo. Okay guys, ngayong gabi, gusto ko lang i-share yung itong title natin, A Good Steward of Life. Alam nyo ba, at alam ko, naniniwala kayo na ang buhay na ito na binigay sa atin ay biyaya ng Panginoon, pinahiram sa atin ng Panginoon, and ine-expect ng Diyos na nagbigay nito sa atin na magiging good steward tayo ng ating buhay. Pero ang pagpo-focusan natin guys ay yung mga season sa buhay natin, no? Yung iba't ibang season sa buhay natin. Kaya yun yung pinaka-subtitle natin, In Different Seasons of Life. At ngayong gabi, pag-uusapan natin paano nga ba natin wisely, no, mai-spend yung buhay natin na ipinahiram ng ating Panginoon, at ano yung indication na nagagamit natin or na nai-spend natin yung buhay na pinahiram ng ating Panginoon wisely. So, sagutin ko na rin yon kung ito ay in accordance talaga sa salita ng ating Panginoon. Kasi alam mo, para tayong finished product ng manufacturing ng Diyos. Kagaya lang ng cellphone natin, ang cellphones natin ay, di ba nung binili natin yung ating cellphones, nung inirelease siya ng manufacturing company, halimbawa Samsung, nung nirelease ng Samsung yung S24 series nila, hindi siya guys, yung S24, hindi siya yung parang habang ginagamit mo, ay saka lang siya magiging matibay, saka lang mapupuno yung mga features, saka lang ipapanganak yung mga features. Di ba hindi? Nung ginamit na natin yung ating cellphones, ano na siya? Finished na siya, ready to use na siya. Ibig sabihin, wala nang kulang sa kanya, kumpleto siya. At may manual na ibinigay sa kanya. At ganun din naniniwala ko, ganun din yung concept ng pagkakadesenyo sa atin ng Panginoon. Nung pinalano tayo ng Panginoon, yung buhay mo, yung buhay ko individually, nung tayo ay pinalano ng Panginoon, ay kumpleto yun. From birth to death and up to eternal life. Nakaplano yun. Naniniwala ako sa Panginoon na walang iksinilang sa mundo na hindi pinagplanuhan ng Panginoon completely. At yun nga ay biyaya sa atin ng Panginoon. Pero kaya naniniwala ako guys na ang isang tao na naisa sa pamuhay niya ng mabuti yung buhay na biniyaya sa kanya ng Panginoon ay a good steward nung life na ipinahiram sa atin ng Panginoon. At itong life na to guys ay idadaan sa iba't ibang seasons para mas lalo nating ma-realize talaga kung good steward tayo nung buhay natin. Okay? So pag basahin natin yung ating verse, mababasa natin to sa Psalms chapter 90 verse 10. Okay, ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang. O kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Ayan. Napakaganda yung sinabi ni Apostol, ni Haring David, no. Nagbigay siya ng number about life. At sabi niya, hanggang 70 taon lang. Merong grace period na 10 years kung malakas-lakas pa yung isang tao at aabot ng 80 taon. Ito ay matagal ko na siyang alam ko na to, matagal ko na tong narinig, pero siguro mga 2-3 weeks ago ay naging devotion ko siya. Sobra lang ako guys na hook yung isipan ko, parang sobrang nag-isip ng marami kasi hanggang 70 years nga lang pala or up to 80 years. Guys, 41 na ako, more than half na ako nung lifeline na nandito. So bigla ko lang naisip, am I using my life? Am I a good steward of this life na ipinahiram sa akin talaga ng Panginoon? Kaya naging napakalaking tanong to sa akin. And marami akong mga napag-aralan mula dito. Tapos, alam nyo, parang
bilang kayo ay mga younger sa akin, guys, ay let me serve you, let me minister to you guys gamit ang salita ng Panginoon because you have more years to come. Kaming mga mas matatanda, syempre, mas malapit na kami sa ending, pero kayo, you have more. No? Kaya maybe, alam ko nakakatulong talaga tong mensahe na to para sa ating lahat. Okay, punta na sa next slide natin. Oh, di ba? Ang galing ni Canva. Ba't ba hindi ka nagka-Canva noon pa? Ikaw, Nika, di mo sinasabi sa akin pwede mag-Canva, mag-PowerPoint sa Canva. Na-enjoy tuloy ako. Kasi hindi panlalaki yung template ko, no? Kasi yun yung nakita ko na may mga seasons eh. Yan nyo na guys, baka pag-isipan nyo pa ako na masama. Okay, sabi nga doon, sa binasa natin sa Awit 90 verse 10, our life has a set length, whether long or short. Ang buhay natin ay nakatakda na ha. Yung haba at ikli nito, nagtakda ang Panginoon. Pero isang bagay na nakakatuwa sa Panginoon guys, nagbigay ang Panginoon ng pattern mula sa salita niya. So, nagbigay siya ng normal na ihahaba ng buhay ng tao. God has given the normal span of human life as a pattern para sa atin, no? Sabi nga doon ni Haring David, 70 to 80 years. So, kung binigyan na tayo ng Bible ng, ito yung haba ng buhay natin, guys, pwede na kayong mag-calculate. Pwede talaga kayong makapag-plan wisely. 'Di ba? So, halimbawa si Edang 20, ano ka ba ngayon, Dang? 22? 21? Wala pa. Nagta-type. Sino ba ang pinakang bata dito? 23. 23. Sige. 23 si Edang. Haba pa, di ba guys? Ang haba pa. So, pwede na i-calculate ni Edang yung kanyang buhay kung ano yung pwede niyang gawin. Why? Kasi nagbigay na ang Panginoon ng pattern, di ba? At guys, ito yung isang bagay na gusto kong idagdag sa inyo since nagbigay ang Panginoon ng pattern sa atin, how long we will live on earth. Pero, itong buhay natin mga kapatid ay naglagay ang Panginoon ng iba't ibang panahon. Okay, sa span ng buhay natin, throughout, dun sa span ng buhay natin na 70 to 80 years, normally, no, ay naglagay ang Diyos ng iba't ibang seasons. Ayan, kung natatandaan ninyo, na-share to sa atin ni Ate Kikay, no, siya yung nag-exhort sa atin. Balikan natin yung Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Okay, guys, imagine niyo yung 70 to 80 years. Lahat itong buhay na to na itinakda ng Panginoon sa atin, guys, ulitin ko nagiging pattern to sa atin para magkaroon tayo ng idea, para bigyan tayo ng Panginoon ng guts na magplano sa buhay natin. Amen? Kasi nga, biyaya to ng Panginoon, ipinahiram niya, so naniniwala ako, kapag ang isang biyaya ibinigay sa atin, we are opted talaga na maging good steward dito sa buhay na to. At ang Panginoon nagbigay ng iba't ibang panahon, ng iba't ibang oras, ng iba't ibang seasons. At dyan sa buong span na yan, na 70 to 80 years, may season dyan. Hindi natin iisipin na syempre, imposible naman na sa buong 70 years, puro tag-ulan. Hindi di ba? Hindi naman sa buong 70 years ay puro tag-araw. Nag-set ang Panginoon ng iba't ibang seasons. At naniniwala ako guys, kung nagbigay ang Lord ng 70 to 80, kumpleto yun. Na yung mga seasons na yun, nakatakda yun sa buhay natin. Bakit kaya alam niyo guys, sa mga character talaga ng ating Panginoon para mas ma-appreciate nyo na bakit ganito yung ginawa ng ating Panginoon. Isa sa mga characters guys ng Panginoon ay siya ay Diyos ng kaayusan. God is a God of order. Kaya there is season for everything. May season para sa lahat guys So sabi nga nung na-share sa atin ni Ate Kikay, may panahon para ipanganak, may panahon para mamatay. At naniniwala ko guys, in 70 years na yan, to 80 years, nandiyan nakapaloob guys yung ipapanganak tayo. Yan yung panahon na matututo tayong maglaro. Yan yung may panahon na mag-aaral na tayo. At may panahon na pagkatapos natin mag-aral, magtatrabaho tayo. Tapos may panahon din na darating sa buhay natin na mag-aasawa, magkakapamilya. At darating din yung panahon na pagkatapos mong ibigay lahat
ng pangangailangan nila, i-enjoy mo yung buhay mo. At napakaganda na kapag nag-e-enjoy ka na at inaantay mo na lang din yung ending ng buhay mo, i-share mo na yung mga bagay na natutunan mo dun sa mga susunod na generation. May season para sa lahat ng bagay. Naniniwala kayo, guys? Imagine na lang, guys. Kung ako, si Kuya Rael, ngayon pa lang ako mag-elementary, o sa tingin nyo, anong magiging takbo ng buhay ko? Diba? Ay, Diyos ko po, ako'y bully. Ako po, iniisip ko pala kung ngayon pala ako mag-elementary, ako ang bully. Problema ako ng teacher ko kasi ang dami kong paiiyakin na nakaklase ko. Hindi tama, di ba? Hindi tama. Kasi normal na sa isang bata na pagsapit ng kanyang fifth year sa kanyang buhay, mag-aaral na siya. Di ba? Kasi nung unang panahon, yung panahon namin, guys, 6 years old ang starting ng na kinder. So ngayon, mas earlier na. May early education na talaga. Imagine ninyo na kung hindi nag-aral yung bata, ano sinasabi lagi nila? Ito lagi yung sinasabi sa mga kabataan. Kapag panahon mag-aral, mag-aral. Kapag kaya naman, kumbaga, kaya ng pagkakataon, kaya ng pamilya na mag-aral, kapag panahon mag-aral, mag-aral. Kasi panahon yun ng pag-aaral eh. Kasi kapag pipilit natin na hindi na tayo mag-aaral kasi magtatrabaho na lang talaga tayo, which is hindi naman natin maiwasan na meron talagang ganong na-accelerate yung season ng kanyang buhay. Pero hindi naman lahat, guys, nang hindi na mag-aaral ay dahil hindi na kayang mag-aral. Nagigets mo yung sabihin? So, kaya lagi sinasabi, kapag panahon mag-aral, mag-aral. Because there is an important reason for that season. Kaya kailangan mag-aral sa panahon ng pag-aaral. Kasi ang susunod nun ay yung pagtatrabaho. At malaki ang maitutulong nung pag-aaral para magkaroon ka ng magandang trabaho. Tama ba? Kasi nga isinalansan siya ng Diyos ng tama eh. And naniniwala ko, guys, na yung bawat season na yun, may signal yun. 'Di ba? May signal. So, kapag ikaw ay nakagraduate na, nakapagtoga ka na, ang signal na yon na pwede ka nang magtrabaho, 'di ba? So, each season may signal. Kung papansinin niyo, guys, sa bansa natin wala naman tayong 4 seasons, pero sa ibang bansa may 4 seasons, 'di ba? Yung winter, summer, spring, fall. At bago magpalit ang bawat season, laging may may signal, may sign. Kapag bago mag-winter, normally maglalaglag muna, yung magfo-fall muna, malalaglag yung mga dahon sa puno kasi mag-winter na. Bago mag-summer, magi-spring yun. Tutubo yung mga halaman kasi magsa-summer na. Laging may signal sa buhay natin. At guys, hindi ito itinago ng Panginoon. Inilagay niya to, naniniwala ko, inimprint to sa isipan natin, mararamdaman natin na may season na yan. Tingnan nyo, kapag umiibig ka na, ayan na, di ba? Para dun sa mga kiri dyan. Umiibig ka na at talagang hindi mo na kayang mabuhay nang wala yung minamahal mo, yun na yung signal. Tapos may signal pa na kaya naman rin natin kasi may kakayanan na tayo para bumukod. Ano na yung signal na para mag-asawa. Pero kapag hindi, tingnan nyo guys, you would know it. So when we don't flow with the right season, there are consequences. Halimbawa, yun nga, umibig, tinalikuran ng lahat ng pamilya para dun sa pag-ibig, pero hindi pa nila pala kayang bumukod, hindi pa nila kayang mamuhay, wala pa silang sapat na kakayanan. Anong mangyayari? May consequences. Kasi naniniwala akong inilagay nga ng Lord lahat ng mga seasons na yan at binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Why? Because we only have a limited time on earth. Nagigets yun yung gusto ko sabihin, guys. Binigyan na kasi, may bilang yung
oras, may bilang yung taon ng buhay natin dito. And God has given us different seasons. At yung mga seasons na yon, we are opted, guys, na mag-flow dun sa plano ng Panginoon sa seasons na yun at maging obedient tayo dun dahil hindi yun nilagay ng Lord sa season ng buhay natin nang walang reason. Merong magandang reason ng Panginoon. Okay, pansinin nyo, guys. Halimbawa, yung isang nanay, nung bata pa tayo, yung nanay natin, dahil bata pa tayo, siya na yung naghuhugas ng mga pinagkainan natin. Dumating sa tagpo na yung nanay natin ay nagagalit na at sinasabi niyang, bakit ako pa rin na naghuhugas ng pinggan ng mga pinagkainan ninyo? Ano yun? Signal yun, guys, na hindi na tayo toddler. Dahil kaya na rin natin siyang gawin. So may signal, dahil nagagalit yung nanay natin, ibig sabihin may season na tayo na pwedeng kumilos on our own. Na yung ginagawa ng nanay natin na mga trabaho sa gawaing bahay ay hindi na siya na lang ang dapat gumagawa kasi kaya na natin. May signal yun eh. Pero kapag, tingnan nyo yung nangyayari. Pansinin nyo, guys, sa buhay ng pamilya natin, sa loob ng tahanan, bakit minsan kinagagalitan tayo ng mga tatay natin, ng mga nanay natin? Kasi meron tayong ginagawa na hindi natin dapat gawin, meron tayong hindi ginagawa na dapat na nating gawin. Kaya nagkakaroon ng chaos minsan kasi nga hindi tayo nakaka-flow dun sa mga seasons ng buhay na ibinigay sa atin. Again, sabi ko nga, mga kapatid, limited yung time natin dito sa mundo. Binigyan tayo ng Panginoon ng bilang. At gusto ng Panginoon, guys, ma-enjoy natin yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya mahalaga talaga sa atin na sa bawat seasons ng buhay natin ay maka-flow tayo. Wag nating madaliin o wag nating tagalan naman na di mo na ako magtatrabaho ng 3 years. Okay lang siguro kung hindi kayo kakain ng 3 years. Okay siguro yun, di ba? Pero if it is time, if it is the right time, at sabi ko nga, guys, you would know it. Malalaman mo yun kasi may signal ng lahat ng bagay. Kaya kapag hindi tayo nakaka-flow dun sa season natin, tingnan nyo, guys, mararamdaman niyo. Siguro kung dumating kayo, guys, minsan sa mga waiting time, yung alam niyo may mga wrong decisions tayo na talagang natenga tayo, hindi tayo nakapag-decide agad. Na feel nyo minsan na parang unfulfilled yung pakiramdam. Unlike kapag meron ka mga bagay na na-accomplish, parang, wow, parang ang dami kong nagawang tama sa buhay ko. Why? Kasi na-honor natin yung season talaga na ibinigay ng Panginoon sa buhay natin. Okay, next. We should not plan our lives apart from God. Okay, sabi ko nga, ang buhay na yan, na nagbigay ang Panginoon ng pattern, so dapat we should learn how to spend it wisely, pero dapat yung pagpaplano ng buhay natin, hindi hiwalay sa plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi kapag magpaplano tayo, guys, na hiwalay sa plano ng Panginoon, ang tawag dyan sa Bible ay mga mayayabang, mga mapagmalaki, at sila yung mga walang relasyon sa Panginoon. Okay, babasahin natin sa James o Santiago chapter 4 verse 13 to 15. Sabi rito, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganoon bayan. At 1 taon kaming titigil doon at mangangalakal kami at kikita ng malaki. Okay, nagpaplano siya, guys. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Okay, ito guys lang yung catch nung gustong sabihin ni Santiago. Sabi niya, sige, kapag binasa nyo guys yung context ito, ang kausap niya talaga guys, yung mga taong mayayabang kasi hindi sila nagsasubmit sa Diyos. So sila ay nabubuhay sa sarili nilang mga kagustuhan.
Sabi ni Santiago, sasabihin nung iba, ngayon, bukas, pupunta kami doon. Magbi-business kami, kikita kami ng malaki, 1 taong kami magi-stay doon. Kaso may tanong dito si Santiago, si Apostol Santiago. Wait, hindi nyo ba alam kung ano mangyayari bukas? Wait, alam nyo ba kung ano mangyayari sa inyo bukas? Alam nyo ba yung 1 taon na yon, anong mangyayari doon? Di ba walang nakakaalam? Anong itinuturo ni Santiago sa kanila? Sa halip daw, ganito dapat yung ating iisipin at sasabihin at isasaloob natin kung loloobin ng Panginoon. So sino pinaka pa rin, guys, nung buhay? Sino ang may last word? Sino ang may last say? Ang Panginoon. So kaya kapag meron tayong mga plano, kapag meron tayong mga decision sa buhay, guys, wala tayong iba talagang pwede nating pagtanungan o walang ibang pwede tayong mag-rely on maliban sa Panginoon. Why? Siya ang nakakaalam ng bukas. 'Di ba? Siya yung nakakaalam ng bukas, guys. Hindi natin kailangan i-pattern ang buhay natin dahil ito yung ginawa nung nanay ko, ganito din yung gagawin ko. Maganda siya. Pwede rin natin yung gawin, guys, lalo na kung wala talaga tayong alam. At minsan, ang Panginoon, ibinibigay talaga sa atin na yun yung instruction. Anak, gayahin mo lang yung nanay mo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ipapattern ng Panginoon ng buhay natin sa buhay ng iba. Dahil ang Panginoon, unique. Dahil personal ang Panginoon makipag-deal sa atin. Kaya lagi natin tatandaan kapag magpaplano tayo sa buhay natin, lagi nating i-consider ang Panginoon. Kasi kapag nagpaplano tayo without God, mayabang talaga tayo sa paningin ng ating Panginoon. At parang ang katumbas natin, mga wala tayong relasyon sa Diyos. Kasi nga, kapag may relasyon ka sa Panginoon, alam mo na ang buhay mo ay bigay ng Panginoon. And He has a definite plan for this life. Kaya sa Kanya tayo magre-rely, no? And let's remember that everything we do in this world, guys, ipagsusulit natin sa Panginoon. Okay? Kaya nga kailangan ang buhay natin ay nakaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi ito nga, guys, ipagsusulit natin lahat ng gagawin natin sa mundong ito. Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Sabi rito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Guys, ang nagsabi nito ay si Haring Solomon, ang matalinong tao, ang pinakamatalinong tao sa Biblia. Ito lang daw yung naging conclusion niya sa buong buhay niya. Matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. So guys, sa buhay na to, whatever we do, tandaan nyo may-ari ng buhay natin. We are not the masters of our lives. Ipinahiram lang to sa atin ng Panginoon. At yung may-ari nito, ipagsusulit natin sa Kanya yung mga naging decision natin sa buhay natin, ano man ang ating ginawa. Ang maganda nga, guys, lihim man o hayag ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Kaya guys, always remember, para maging mabuti tayong katiwala ng buhay na to, lagi tayong magre-rely at aasa sa Panginoon. Huwag nating pangungunahan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kasi nga, lahat ng bagay, guys, ipagsusulit natin sa nagbigay ng buhay natin. Okay. Next. Guys, sabi nga doon, sabi dito sa next slide natin, guys, ang Biblia ay nagbigay sa atin ng simple guides. Very simple lang naman talaga yung gusto kong i-share sa inyo na marami kayong makikita marami kayong teachings, guys, na pwede nyo i-apply about how we can live our lives wisely, no? Pero alam niyo, nakita ko lang sa Bible, very simple lang yung guide na nakita ko para masabi nating na-manage natin ng mabuti yung ating buhay. Napakasimple lang, guys. Tingnan nyo. Sabi guys, ni Haring Solomon, the wisest person in the Bible, napakasimple lang, guys.
Napakasimple lang dapat ng buhay natin. Babasahin natin sa Ecclesiastes chapter 5, verse 18 to 19. Guys, tingnan nyo, matutuwa kayo. Kasi yung iba sa inyo, ginagawa nyo na to. Okay. Ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Matalino siya kasi si Haring Solomon, napaka-observant niya. Nararapat lamang na kumain, uminom, grabe, di ba? Ginagawa na natin yan. At pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahay. Ito na yung portion natin, guys. Sabi, yung binigay na maikling panahon sa atin ng Panginoon dito sa mundo, ang gusto ng Panginoon, i-enjoy natin yung buhay na to. Ulitin na, sa verse 19, diretso natin guys yung basa. Verse 19, ang simple lang, di ba? Ganoon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Pwede talaga, guys. Meron talagang loloobin ng Lord na yayaman. Tanggapin na kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Nakita niyo yun? Ang simple lang daw ng buhay para lang tayong mga binigyan ng Panginoon ng pagkakataon mabuhay sa mundong ito. Enjoy it. Drink, eat, and enjoy. Pero guys, para mas lalo tayong maging mabuting katiwala nung ating buhay. Meron akong ipipinpoint mula dun sa nabasa natin. Okay, una, the Lord is not a killjoy. He wants us to enjoy our lives. Amen? At alam ko, goal natin yan. Goal natin yan. Guys, portion daw natin. Ito daw yung bahagi na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya gusto niyang i-enjoy natin itong napakagandang buhay na ipinahiram sa atin ng Panginoon. Pero naka-indicate doon. I-enjoy ang pakinabang, anong sabi doon? Ng mga pinagpaguran natin. Lagi natin tatandaan, i-enjoy natin ay pinagpaguran. Ano ang danger, guys, kapag ine-enjoy natin yung mga bagay na hindi natin pinagpaguran? It's either yayabang tayo, it's either hindi tayo magiging good steward kasi nga, ang dali ko lang nakuha eh. Diba? Tapos kapag may challenges, kapag ang hirap-hirap naman ito makuha ngayon, dati nakuha ko naman to ng may paghirap. Ang possible niyan, pwede mo nang agawin, nakawin, pwede kang gumawa ng hakbang na sa masamang paraan. Bakit? Kasi hindi ka sanay magtrabaho, hindi ka sanay magsikap, hindi ka sanay magsakripisyo. Okay, sabi ng Panginoon, anak, ito yung buhay, eat, drink, and enjoy. Enjoy your labor. I-enjoy mo yung pinagpaguran natin. And guys, alam ko lahat tayo nagtatrabaho. Amen? Lahat tayo nagsisikap ngayon. Guys, si Mimi nga nagnenegosyo habang nag-aaral. Saan pa kayo? Pag yan, milyonaryo na. Huyo daw tayo sa kanya. Joke lang. Pero guys, even our relationship sa Panginoon, take note this, guys. Dapat yung relationship natin sa may-ari ng buhay natin, dapat guys, may hard work din. Hindi lang yung kasi maraming magtatrabaho pero hiwalay sa Diyos. Pero walang relasyon sa Panginoon. Even our relationship, guys, kailangan let us put hard work on it, on building our relationship sa Panginoon. Okay? So part yun. Paano natin i-enjoy ang ating spiritual life if we are not working out and working on our relationship with the Lord? Amen? Sige, pwede ka maging pagsikapan mo, yayaman ka. Pero what if hiwalay ka sa Panginoon? Yun yung kwento, guys, nung lalaking mayaman na sinabi ng Panginoon sa kanya, hangal. Kasi ang ginawa ng mayaman, guys, nagpayaman. Sabi niya, di na ako magtatrabaho. Sobrang yaman ko na. Di ko na nga to kayang ubusin habang nabubuhay ako. Sabi ng Panginoon sa kanya, hangal na mayaman.
Hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo bukas. Kahit ngayon, pwede kang mamatay, pwede kong bawiin ang buhay mo. Pero anong pakinabang ng taong mayaman? Wala siyang relasyon sa Panginoon. Kung maiimpyerno lang siya, hindi niya rin ma-enjoy, mga kapatid, di ba? Salamat na lang guys, tayong lahat, meron tayong relasyon sa Panginoon. And we have the assurance of our salvation in heaven sa piling ng ating Panginoon. Pero pinag-aaralan natin ito para ma-enjoy pa natin yung buhay na nandito tayo sa lupa. Kasi guys, lahat nga kayo, gawin nyo nga to habang kahit hindi tayo makakita. Yung kamay mo, yung isang dangkal, magsumukat ka sa kamay mo ng isang dangkal. Yan. Sige na. Kahit hindi ko ay nakikita. Sumukat kayo sa kamay ninyo ng isang dangkal. Imagine niyo guys, yan yung buhay, yung haba ng buhay natin sa lupa. Pero yung kadugtong niyan, yung infinite, yung kadugtong niyan guys na hindi mo kita kasi nga infinite yan eh. Yun yung buhay natin eternally. Nagigets yun? Pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, guys, pagdating natin sa langit, sa piling ng Panginoon, eternal na yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, you will only live once on earth. So use it. Amen? Kasi eternal na yung kasunod noon. Hindi na tayo mabubuhay ulit sa lupang ito. Kaya, ito yung binibigay sa atin ng Panginoon. Napakasimple lang. Pero guys, gusto ng Panginoon, maging responsible tayo sa buhay natin. O guys, kausapin mo sarili mo ha, kung ikaw medyo tamad-tamad ka pa rin, problema ka ng pamilya mo, ikaw ay lagi ka nang napapagalitan dahil may hindi ka ginagawa na dapat mong gawin. Guys, signal yan na dapat meron kang panibagong season sa buhay mo na dapat inaasikaso mo. Okay? If it is season to change your lifestyle, if it is season to change your attitude, no? Guys, nagbigay ang Diyos ng mga signal. Kasi kapag hindi tayo nakaka-flow ng ayos sa seasons ng buhay natin, magkakaroon tayo ng consequences. Okay? And guys, sabi ko nga, paano natin ma-manage ang buhay natin? Napakagandang paalaala. At an early stage, it is important for a person to learn to walk according to the Lord's guidance. No? Sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. At early stage ng buhay natin, guys. Kasi sayang ang panahon. Maraming mga tao na nabuhay na muna sila ng matagal, nagawa nila yung gusto nila, tapos sa medyo later part na nila nakilala ang Panginoon, doon na lang sila sumunod sa Panginoon. Yes, salamat sa Lord. Pero sayang yung mga pagkakataon. Ito yung sinabi isa pa ni Haring Solomon sa Aklat ng Mangangaral. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Tingnan nyo guys ha, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon na hindi mo na madama ang tamis mabuhay. Sabi sa verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago ka matabunan ng mga pal at madilim na ulap. Sobrang ano pa yan eh. Ito guys medyo mas literal. Ito, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Kasi guys, papunta tayo dyan eh. Dahil nga may limited time at may seasons. May season ng kalakasan. Darating din yung time guys, may season na ng panghihina ng ating katawan. Kailan tayo magpapasakop sa Panginoon nung mahina na tayo, di ba? Ito yung sinasabi ng mga ngaral. Guys, at early stage ng buhay natin, remember your Creator. Amen? Kasi darating yung panahon, hindi mo na magagawa yung mga bagay na ayon sa kalooban niya kasi mahina na tayo. Bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod, alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Kaya guys, pwede bang i-congratulate mo yung sarili mo? Tapikin mo nga yung shoulder mo, sabi mo lang, good job. Nakilala mo ang Panginoon ngayong kabataan ka pa.
And napakapalad natin, guys. Napakapalad natin because God has given us this very wonderful opportunity to meet Him at a very early stage ng buhay natin. Ako, guys, talagang biyaya yun talaga ng Panginoon sa atin. Next, guys. Last point. Ang Bible natin ay very consistent, guys. Napaka-consistent ng Bible na itinuturo kung paano nga ba natin ma-enjoy yung mga pagpapala ng Panginoon at kung paano natin mapapahaba ang ating buhay, ma-maximize natin, guys, yung taon na itinakda sa atin ng Panginoon. Very consistent ang Bible, guys. Very consistent. Meron akong 2 verse na ipapakita sa inyo, guys, at hindi sila nagkakalayo. Okay? Una, babasahin natin sa Kawikaan chapter 3, verse 1. Kawikaan chapter 3, verse 1. Sabi niya rito, "Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos ay sa isipan mo'y itanim." Verse 2. "Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan." Okay, guys. Ang Kawikaan ay sinulat ni Haring Solomon para sa kanyang anak. Okay? Guys, para wag kayong malito. Ang Kawikaan, hindi siya sulat ng Diyos papunta sa atin. Hindi. Sulat siya ng isang tatay para sa kanyang anak. At itong tatay niya, si Haring Solomon, ang pinakamatalinong tao. Okay? At ito yung sabi niya sa kanyang anak. So ngayon, guys, isipin ninyo, ang kumakausap sa iyo ay magulang mo. Okay, ito yung sabi ng magulang natin. "Anak ko, Nika, Crystal, Gabs, Godfrey, kung sino pa man kayo, Allison, Anika, lahat kayo, guys." Sabi ng magulang natin, "Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo itanim." Tingnan nyo, guys, may benefit. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Guys, anong gagawin natin? Ano yung ipinapayo sa atin ng Bible para ma-enjoy at ma-prolong natin ang magandang buhay, ang masaganang buhay sa mundong ito? Ano sabi? Obey our parents. Kapag nag-o-obey tayo sa parents natin, we do what they say. Okay? We do what they say. Kasi ang magulang, guys, di ko alam guys, kung merong ditong anak na katunggali niya ang magulang niya, medyo questionin mo rin yung yung sitwasyon na, hindi ko sinasabing mali ka, tama yung magulang mo, pero may sinasabi ang Bible. Okay? Kuya Rael, mali yung magulang ko. Okay, hindi ko kayang hindi ko kayang hindi ko kayang i-vouch or hindi ko kayang labanan yung kasi hindi ko alam yung sitwasyon. Pero may sinabi yung Bible, guys. Yun lang yung sasabihin ko. May sinabi yung Bible. At naniniwala ako na kapag ginagawa natin at sinusunod natin ang sinasabi ng Biblia, hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon. Kuya, mali nga iba yung pananaw ko. May sinabi yung Bible na obey your parents. Okay, eto na, para mas maganda pa, guys. Sabi sa Efeso, naku, favorite namin nila Ate Kim. Efeso chapter 6, verse 1. Get ready, guys. "Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa." Isn't it consistent, guys? Hindi ba consistent ang Biblia na nagsasabi sa inyo, guys, kanina, obey your parents. Pero dun sa binasa natin, guys, sa Ephesians is honor or respect our parents. Anong kaibahan ng obeying sa honoring or respecting our parents? Yung obeying is we do what they say, pero kapag ino-honor natin ang ating mga magulang,
ito sa pananaw ko lang to guys ha, we do and we give them what they deserve. Kahit hindi nila hinihingi, kahit hindi nila iniuutos, kapag nirerespeto natin ang ating mga magulang, ibinibigay natin yung paggalang na yon dahil yun yung deserve nila. Igre lang tigas kasi ng ulo ng magulang ko, kaya minumura ko na rin sila. Honor and respect your parents. Hindi dahil kagalang-galang sila, kundi dahil deserve yun ng ating mga magulang. At sinabi yun ng Panginoon. Ano sabi niya? May pangako yun eh. Giginhawa ka sa buhay na to. Guys, siguro hindi ako yung best, hindi ako guys yung best example, no? Para ma-testify ko sa inyo guys tong paggalang sa mga magulang. Dahil ulila na ako. Ulila na ako. Pero isang bagay guys na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, alam ko, marami akong ine-enjoy sa buhay ko na to. Ngayon, kaming magkakapatid, hindi dahil nagsikap kami, kundi dahil umaani kami nung mga ginawa ng mga magulang ko noon. No? At ito sa guys sa mga realization nung nagkasakit yung nanay ko, na more than 2 years namin siyang inalagaan, at ang hirap-hirap nung kanyang pinagdaanan. Hindi ko gusto yung season na yun kasi napakahirap, napakasakit, napakabigat. Pero later on, nare-realize ko kung bakit pinahintulutan yun ng Panginoon. Kasi binigyan niya kami ng Panginoon, binigyan niya kami ng pagkakataon na iparamdam at gawin namin yung pinakamabuti namin dun sa magulang namin nung siya'y may sakit. Kasi, guys, nung ang tatay ko, yung biglaang nawala yung tatay ko, yung biglaan siyang nawala, ang dami naming regrets. Kasi ba't biglaan? Sayang, hindi ko pa sa kanya nasabing thank you, hindi ko sa kanya nasabing I love you, ganon. Pero yung sa nanay ko, grabe na sulit namin, guys. Masakit, kasi may sakit siya. Mabigat sa kalooban. Pero, nung kinuha na siya ng Panginoon, alam mo guys, walang regret na, hindi kami umiiyak na, hindi ko man lang ito nagawa para sa kanya, kasi nagawa namin. And naniniwala ako guys, maraming blessings ang in-enjoy, lalo ng mga kapatid ko, dahil nakarating sila sa ibang bansa, dahil in-honor nila ang kanilang magulang. Sabi ko, hindi ako yung makakapag-vouch kasi wala na yung mga parents ko ngayon eh. Pero tingnan nyo guys may season lang ang buhay. Tama? May season lang ang buhay. At kasama dun yung season ng buhay ng mga matatanda natin sa ating pamilya. Ibig sabihin, paalis na rin sila. Malapit na sila dun sa timeline na itinakda ng ating Panginoon. Saan tayo dun? So anong magiging part natin? Tayo na habang pinaplano natin yung buhay natin, dahil we have a long way to go, pero nasan sila sa buhay natin? Tandaan natin we are a good steward. We have to be a good steward ng buhay na to. At binigay sa atin ng Panginoon yung kanyang mga salita para maging guide natin. At mga kapatid, kung ako, ito yung payo ko sa inyo bilang kuya ninyo, no? At halos lahat naman kayo guys, kumpleto pa ang iyong mga magulang, andyan pa yung iyong pamilya. Guys, alam nyo, kung tutusin, naiinggit ako sa inyo, lalo na yung mga kumpleto pa yung pamilya, o kahit hindi nyo kasama, pero nandyan, nasa ibang bansa o nasa malayo, pero at least andyan pa. Kasi ako wala talaga nasa langit na talaga. So, wala na talaga, hindi kami makakapag-chat, hindi kami makakapag-video call. But if you have, guys, last na encouragement ko sa inyo, bukod sa sumunod tayo sa Panginoon, bukod sa magplano kayo according sa relationship niyo sa Panginoon, ayon sa patnubay ng Panginoon, I'll be talking guys sa inyong mga magulang. Again, they have limited time
on earth, kagaya mo, pero mas limited yung sa kanila. Like itong sinasabi, we have no power to go back to the past. We have no power to fast forward in the future. Diba? Lagi nyo naririnig sa akin, what we have is now. Ang meron tayo is present. Hindi kayo nagtataka bakit present, tapos yung word na present din, yung regalo ay same na salita. Dahil yung present time natin, guys, regalo to ng Panginoon. We have only now. Kaya guys, kung may abnormality, guys, sa buhay mo ngayon, sa timeline, sa season ng buhay mo, kung parang hindi ka fulfilled, feeling mo parang wala ka na-accomplish sa buhay mo, kung yan yung pakiramdam mo ngayon, maybe may season sa buhay mo na hindi mo nasusunod, maybe merong ang Panginoon pinagagawa sa'yo na hindi yun na nagaganap sa buhay mo. Yun yung una kong encouragement. Guys, seek the Lord and obey Him. Okay? Kasi yun yung fulfillment ng buhay. Dahil itinakda na ng Panginoon yung bawat season na yan. Pangalawa, if ever, guys, na meron kayong distorted relationship sa iyong parents or meron kang nakatagong sama ng loob, galit, hindi ko sasabihin magpatawad ka kasi hindi ko alam yung magpatawad ka agad ngayon, no? Kasi hindi ko alam yung bigat ng yung pinagdaraanan. Pero guys, make up your relationship with your parents. At guys, citizen tayo ng langit. Ang citizen ng langit ay merong isa to sa mga attributes ng isang citizen ng langit. Meron tayong mabuting relasyon sa ating kapwa. Before I end, no guys, gusto kong babasahin ko lang din sa Roma chapter 12. Bigla ko lang siya naalala ngayon. Okay. Dito sa Roma chapter 12 verse 18. Guys, kahit hindi ko kayo marinig, pwede bang sabay-sabay nating basahin? Yan, kahit hindi ko kayo marinig, sabay-sabay nating basahin na. Ready, get, set, go. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Napakagandang payo ng Biblia yan. If ever you have gaps, lalo na guys sa mga sa mismong immediate family mo, guys, pag-pray natin yan na maging maayos. Kasi naniniwala ko, isa sa mga reasons na hindi mo ma-enjoy ang buhay na ipinahiram ng ating Panginoon ay dahil meron tayong broken relationship sa ating immediate family. At naniniwala ko, kalooban ng Panginoon, guys, na magkaroon tayo ng harmonious relationship sa kanila. If you think, guys, meron kayong napapabayaan sa family ninyo, if you think, guys, baka puro friends lang kayo, para ang galing nyo maging friends, pero hindi kayo magaling na kapatid, hindi kayo magaling na anak, guys, abnormal din yun sa isang Kristiyano. Amen? Dahil ito nga yung utos na may unang utos na may pangako. Amen? We will enjoy life on earth because we honor our parents. Again, obey our parents, honor our parents. At yan ay obeying is doing what they say, and honoring is we do what they deserve. Amen, guys? Hi, guys. Gusto kong mag-pray bago tayo mag-pray ng ating mga prayer requests. And sige, guys, mag-type in na kayo ng inyong mga prayer requests, guys. Pero habang tina-type niyo yan, gusto ko muna mag-pray tayo para sa ating dito sa pinag-aralan natin. I really don't know, guys, what you are going through. Pero nadidiscern ko lang na, kasi guys, nararamdaman ko rin to sa maraming taon ng buhay ko na parang feeling ko wala akong na-accomplish. Kasi ako talaga natutunan ko na may accomplishment is to obey the Lord, to obey the will of God. At eto guys, pinakita ko ngayon sa inyo how basic a good life is. Ang basic lang nung buhay na gusto ng Panginoon. We enjoy it, no? Ang gusto ng Panginoon, ma-enjoy natin yung buhay natin dito sa mundong ito.
But we enjoy life on earth not apart from God, but in accordance to His will. Amen? In accordance to His will. Bago tayo mag-pray, guys, guys, type in your prayer requests. At magpe-pray ako para sa ating relationship. Una, with our parents, guys. With our parents. Hindi ko alam kung ano yung, again, hindi ko alam. Maybe, hindi ito aksidente na ito yung ating pinag-aaralan ngayon. At maybe ito yung kailangan mo. Baka ito yung kulang. O bakit hindi mo ma-feel that you are accomplished despite of your yung mga narating mo sa buhay. Napakasarap mabuhay, guys, na maayos ang relasyon natin. Mapayapang, sabi din sa binasa natin ng huli, di ba? Sikapin ninyo na mamuhay ng may kapayapaan sa lahat. Sa lahat. May isa akong kaibigan na kasama ko sila dati sa trabaho. Pilit kong pinagbabati, guys, kasi nga kasi hindi sila magkasundo. Pinipilit ko sila magbati. At napakagandang realization talaga nung parang season siya sa buhay ko na ang laki nung natutunan ko. Sabi nung kaibigan ko, Rael, wag mo nga akong piliting magpatawad. Magpapatawad ako, hindi ako masamang tao, pero hindi pa ngayon. At doon ko na-realize na forgiveness takes time. Hindi talaga siya ipinipilit. Pero pinaprocess siya. Pinaprocess. Hindi siya kailangan pabayaan. I-process siya. And it takes time. Hindi ko sasabihin, guys, na magpatawad ka ngayon dahil it takes time. Pero don't close your heart. Huwag mong sarahan yung puso mo. Kung nabanggit mo na sa sarili mo na kakalimutan na kita, hindi na tayo magkapatid mula ngayon, hindi na ikaw ang magulang ko mula ngayon, hindi na kita tiyuhin o kung sino man yun, guys. Huwag mong hayaan na masaraduhan talaga yung puso mo. Again, hindi yan will sa atin ng Panginoon. Amen? At it takes time, but don't close your door for reconciliation. Instead, pray for it. Chase for forgiveness. Hindi ko sinasabing you feel good agad ngayon. Pero God is able to change our hearts. Sabi sa Kawikaan, hawak ng Panginoon ng puso ng hari. Kaya niya ibaling kung saan man niya gustong ibigin. Hawak daw ng Diyos ang puso ng hari. Diba? Sabi nga, guys, diba? Ang utos ng hari hindi nababali. Pero ang Diyos ay may hawak ng puso natin. So yun sinasabi natin, we are the king of our emotions. Pero ang Panginoon, kapag sinabmit natin yung ating nararamdaman sa Panginoon, pwedeng kumilos ang Panginoon, guys. He can turn your anger to forgiveness. He can turn our sorrows into joy. That's how powerful God is. Kahit yung puso ng hari, even the heart of a king, God can turn it where He wills. Kung saan niya yung ibig, kayang ibaling yun ng Panginoon. Kaya guys, if ever you have unforgiveness in your heart, you have heartaches dahil may mga taong nakasakit sa'yo, nakagawa sa'yo ng hindi maganda, and if that unforgiveness, if that pain, if that sorrow affects your life, because of that, you can't enjoy your entire life. It's not God's will for you to feel so. Ang gusto ng Panginoon, ma-enjoy natin yung buhay natin. And guys, I ask you before tayo mag-pray ng mga prayer requests, let go of that pain. And sabi mo sa Lord, I'm willing. Si Elisha, inoperahan yung puso niya. Alam nyo, pwede ring operahan ng Panginoon ng heart natin ngayon. Because God is a great physician. Okay guys, let's pray. Lord, salamat po kami sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita. Lord, thank you for the gift of life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Minsan, Lord, kapag humihigop ako ng masarap na sabaw, tas nananamdam ko, ang sarap mabuhay. Nare-realize ko, Lord, ang sarap mabuhay.
And Lord, na-enjoy namin yun dahil pinahiram mo kami nito. And Lord, thank you for giving us this wonderful privilege to enjoy life on earth. Yes, there are problems, there are challenges, but there are more things to be thankful for and to enjoy it, Lord. Salamat po. Pero Lord, we are sorry, Lord, if we spend this life according to our own ways, to our own standards, and we forget that you are the master and creator of this life. Lord, ngayon po, help us, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, na hindi na lang kami mag-decide sa buhay namin according sa ito yung gusto ko, ito yung plano ko. Lord, turuan mo kami ngayon na ang laging plano namin is according to your will. Kagaya ng sinabi po niyo sa Santiago, Lord, kung loloobin ng Panginoon. Because Lord, we acknowledge you that you have the last say. You have the last say, Lord, in our lives. Hindi kami ang may last say sa buhay namin. Ikaw ang may last say, Panginoon, sa buhay namin. And Lord, I'm praying for those broken relationships, Lord. Ito man ay sa pamilya namin o kung kanino man, Panginoon, na nagdudulot na ng sorrow sa buhay namin kaya hindi namin ma-enjoy ang buhay na to. Lord, I'm praying, Lord, that you heal our hearts. Right now, Lord, help us. Hindi man ngayon namin magawa yung pagpapatawad, but Lord, start up this process, Lord. Mag-start up ka na, Lord, this process because we are now opening our hearts for reconciliation. Dahil gusto namin, Panginoon, ayon sa Romans chapter 12, Lord, na binasa namin, gusto naming makapamuhay ng payapa sa lahat ng tao. Dahil ito yung kalooban niyo, Panginoon. Salamat po. Lord, sa amin po yung mga ipapanalangin, i-guide niyo po kami. Ibigay niyo po sa amin yung mga salita na mabuti namin mabanggit sa mga ipapanalangin po namin upang maging tiyak ang katugunan, Panginoon, sa kanilang mga panalangin. Salamat po. Sa iyo ko po ito binibigay at ipinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Guys, pray na tayo.